Walang activity. Ito yon, Diba? yung activity series mo. It looks like this kasi ganito yung sa ano naman, yung sa acidity naman. True. Diba? Ayan, recording naman na. So, like what I mentioned no last time, ito yung relative strength of selected acids and their conjugate bases. Arrange sila based on their pKa, right? So may basis tayo for arrangement eh. Ito kasi values, no? So ang hirap i-dispute pag may numbers. So relatively kasi dun sa activity series, yun po yung sinasabi ko kanina. So parang prior measurement siguro ng mga electrode potentials, um, chemist or scientist by then already deduce na meron talagang arrangement ang metals based on their activities, no? Or reactivities with substances, especially with water. Kaya po nandiyan yung mga nasa taas ng series, yung alkali metals. Because we know, Joshua, that group 1 and yung group 2, heavier group 2 will be reactive with water, right? So, kaya nandiyan sila. Pero Tama. if tignan nyo po kung ang basis natin ay reactivity lang with substances, example water, dapat ang pinakamataas ko ay si rubidium, si cesium, or si francium. Di ba naalala mo nung inorganic natin, Josh, na discussion? As in, as you go down the group, the reactivity with water increases for alkali and alkaline earth metals. Di ba yung sinabi ko sa yung kapag mag-drop ka lang ng, let's say, isang drum ng cesium kunwari or francium, like sobrang lakas na yun. Baka hindi naman siguro atomic bomb level, pero malakas yung ano, kaya niyang ma-produce na Na energy, no? epic pa tapos yung oxide na Mm-mm. very basic. Mhm. Yeah, so if that is the case, dapat sila yung mga nasa taas ng series. In fact, si lithium ang pinakamataas. So, kasi ito ang pinaka-negative na standard potential sa mga metals na nandito. But why is it So, that reactive? mhm, yun yung magandang tanong, no? So, behavior-wise, mas reactive hindi siya more on reactive, Josh, eh. Kasi water pa lang yung pinag-usapan natin, eh, no? Well, baka So, ano, paano kapag ibang solvent na yun siya? nga ba, baka Mm. hindi nag-react masyado yung cesium sa At iba. saka alam Kaya, mo ba, yung ah, lithium, siya ang isa sa pinakagamit na organometallic sa organic chem. 'Di ba lagi siyang ethyl lithium, yung napapansin mo, ethyl lithium, magnesium yung susunod. So, bihira yung organo potassium, organo barium, organo try na calcium. tong Though isa, nag-exist yung yung mga ano yan. ko na, potassium third butyl, third Yeah. Mm-mm. Pero butoxide. ion yun, kung lahat naman sila ionic, right? Yeah. Organometallic yan, si organo potassium, no? Potassium third butyl. Mama. So, yeah, pwede naman yun. Ang pinaka-explanation ko dito is, uh, they are arranged based on their standard potentials. Matawad Check yung ano nyo. ba? Yung nagdan baka ano ba? Nagdan lang sasabihin ko. Yung cesium kasi baka may relativistic effects. Mhm. Baka pwede or sa gawa ng pagiging radioactive niya. True. Mama. So yun Eh, ano, yun after aluminum is carbon, ano ba yun? Ha? yes po kuya, yung carbon based dito sa sinenyo po ay I believe yan naman po yung arrangement. Naka-position siya between aluminum and zinc. Hindi. Kaso lang po, Tira pa. maano ko naman po yan. Wait, check ko na nga. Standard potential carbon. Though zero yata ang ibibigay nito. Depende sa ano, sa pagkaka-arrange. Hmm. She, negative 2.4, negative 2.10. Yan, check na mo. Tanan. Okay. Yeah. Nilagay na mo. Mache-check mo to, Josh, using their standard standard reduction potential. Anyway, ito. Yung ba, ba't may ano ba? May nangyari.
Ayan, asan na to? Yun. Ayan. So, most probably, dyan yung positioning niya. Ah, saan ba to? Tapos, screen. Eto. Yun. Ayan. May nakikita mo na, Josh, yung sinishare ko. Ayan. Tawa. Kita na. Ayan. If you will notice here, tingnan mo si Lithium. Siya ang nasa tuktok. Ay, Why? nasa pinaka-bottom rather. So, siya ang strongest reducing agent. Ibig sabihin, napaka-reactive niya na kailangan, gusto niya, nakaano siya, lithium plus. Ganun po yung arrangement niyan eh. Negative 3.04. The more negative the metal will be, the more reactive siya. He Kasi doesn't mas want to gusto niya naka-ionized form. Ayaw niyang naka-solo form. Ayaw Mm. niya naka-solo form. Kaya you will not see lithium, potassium, barium, calcium, sodium in nature ng solo. Yun Kasi nga nga, po. Mahirap ba po i-expose mo mag-extract? lang sila sa air, nagre-react na sila. Magkano Unlike ba yan? yung Pwede hmm, ba pong, mahirap ba po yung extraction ng lithium? extraction ng lithium. Meron, may method ng extraction ng lithium, pero you will not see lithium ng solo or ng free elemental form sa nature. Kasi nga, Kaya siguro, napaka-reactive niya. kaya siguro lithium-ion battery, hindi sodium-ion battery. Bakit? Kasi, Mga siguro mas ano po yung ano na, yung reducing agent, reducing power. yeah, oo, correct. Oo, mas mataas yung, ayan, no, negative 3.04 Opo, kasama kasi compared mo yan yung ano, sa tapon standard potential. sodium. Yan ang Standard tatapon potential. So, chine-check ko, kung i-check ko si carbon, di ba base mo to? Ito carbon. So, si carbon, dapat carbon lang siya. Ay, tingnan mo, walang solo carbon dito. Naka-carbon dioxide. Dapat carbon solid eh. Bruh. See? Meron yan sa mga books ng Anakem, mas complete yun eh. So, tinatamad lang ako kasi nasa ilalim yung book ko ng Anakem. So, i-check ko na lang po kuya. Pero sure ako, I'm pretty sure na hindi nila yun i-replace between magnesium, sorry, manganese ba yun or magnesium? Magnesium and zinc, right? Oo. It's Mm-mm. it's after aluminum. Yeah. So, aluminum po pala. Aluminum, carbon, and then manganese. Ang galing. Ba't pala Tama may po, no? manganese sa may magnesium? Ano, sorry? Ba't may manganese sa may magnesium? Saan? Na elements? Di ba, Metals naman sila. ba't ganun yung tawag? Ginawa pong ganun. Ah, yung, ano bang, yung manganese parang ano yan? Lugar or si magnesium yun? Hindi ko na matandaan. Ano yan? Origin naman yan. Both yata po kaya ba't ganun? Mm-mm. So, ano siya? Ah, or hindi ko matanda kasi milk of magnesia yan eh. Diyan yan nag-originate yung magnesium. Yung manganese hindi ko matandaan ko anong origin ng ano niya, ng name. Well, anyways, ayan. Na-brought up ko na to. So, but before that, we Ano pala? need, ah, Ano pala? Manganese from Italian. Ano lang, magnesia rin pala. yung, Yung ano mo, yung magnesia rin pala yung origin na mo. ng, ng magnesium. Tama, tapos yun siguro yun nga, Italian manganese So, naging ganun. So ibig sabihin, ang manganese at magnesium ay almost Tama, same ng origin? true. It's real Hmm, ba? I'll check that habang nagsasagot ka mamaya. So anyways, Kaya ayan. tama na. Yung Ah, ah. from D to I. Nasa letter D na tayo. So, ayan. Bago tayo pumunta dyan, set up ko lang yung discussion Any natin. filter below So, we it. ended, yun, tama. Kasi mas kailangan mo tong series na to eh. So, PKA series yung need mo dyan. Yun. So, for last meeting, we ended up with this problem, no? Write equations for the acid-base reaction that What? would occur when each of the following compounds or solutions are mixed. So, in each case,
label the stronger acid and stronger base and the weaker acid and the weaker base by using the appropriate pKa value. So if there's no appreciable acid-base reaction that would occur, you need to indicate this as well. La. So we're done with the three first reaction. Sodium hydride is added to methanol. So of course, we know this already that hydride is a very strong base na ang pKa ng hydride ay 35, no? So therefore, compare dun kay methanol na ang pKa lang ay, tignan mo, asan ang pKa ni methanol? Methanol, asan ka? Ethanol ito. Wala, no? Wala tayong pKa ni methanol dito, right? Wala pong So, methanol. Pero yeah, may pero ethanol. alam natin na around nasa less than 20 yan. May Ay, ito idea yata tayo, no? pa yung ethanol. So, mga less than this siguro. Mm-mm. So less than 20 lang yan, no? Yung possible value. And malayo siya kay hydride na 35. So it means the hydride will act more as a stronger base. Okay? So yeah, this is correct. Si hydride ay magiging base. Kukunin niya yung ide-deprotonate niya or it will have Hindi a na, hydrogen attack dun sa nagkamali pala po methanol ako dito. Kaya forming po. your methoxide. Ano ba? Mali. Ano, What's that? may, Letter D. Letter D, ammonium chloride. hindi ba, So, sodium ano tawag doon? Hydrogen ammonium. So, tama ito. Methoxide tsaka hydrogen gas ang mabubuo. So, similarly, kung ang hydride mo ay strong base na, no, may mas stronger pa sa kanya yung amide, no? So, itong sodium amide natin, nag-react siya with, sa letter B, ethanol. So, ethanol will act as an acid to form ethoxide tsaka ammonia. So, tama din tong B mo. Checkan ko lang. Para may annotation. Ito. Yan. Correct to. Correct din to. For letter C, ayan, ang dami mong acid-base reaction na may mga arrow pushing. Gaseous ammonia ang dinagdag mo with ethyl lithium in hexane. Of course, lithium there is just a spectator ion, no? So, wala siya. Hindi talaga siya magpa-participate sa reaction. Si ethyl carbon ion talaga ang magpa-participate dyan. So, yung ethyl carbon ion, like what I mentioned last time, no? Yung mga carbon ions mo, Josh, or if your carbon will have a negative value or negatively charged species na siya, no? May negative charge yung carbon mo, it will be a very strong base, no? In fact, sa list na ito, si ethyl carbon ion ang pinaka strong na base, no? Strongest base dito sa given list. pKa is around 50. So, So, ito ba yung tawag na ano? that's really Schizophrenia. strong. Weaker base. Yeah. Hindi na po alam saan siya na. Kaya Ano? nga ano 'di ba? Na-brought up na natin 'yun sa Anakim no na yung ano siya auto-ionization. Yung mismong solvent mo nag-auto-ionize talaga. Aba, So, you can determine the strongest base and the strongest acid dun sa given solvent na 'yon. So for letter C, ba't this is pala correct. nagkaganon mo randomly? Hmm? Gusto niya lang. Feeling ko by nature, ano talaga, magre-react yung mga molecules kahit within among themselves. So, kasi at some point, parang yung mga substances or yung mga compounds mo, they can either be divided talaga sa acids and bases lang. So, yeah. Kaya nga na-expand lang yung ano natin eh, definition ng acid and bases. So, this is correct. Ethane ang mabubuo, which is a weaker acid, versus amide na weaker base. Though amide is a strong base ulit, no? Yun nga lang, stronger base kasi yung ethyl carbon ion mo. So, yeah, continue mo lang muna tong uh, tapusin mo na hanggang dito ay. Hmm.
So for letter D pala, ammonium chloride ang nireact mo sa sodium amide in liquid ammonia. So yung mga ano diyan Yung Joshua, liquid like yung ammonia pa mo, na talagang ano pa na yung nasa with ah among themselves. in hexane, yung mga yan, yung in hexane, in liquid ammonia, yung mga wording na ganyan ha, ingat ka na din dyan. Matic yan, hindi sila magpa-participate sa reaction. Solvent sila. Unless otherwise, ipapakita ng mechanism na involve ang solvent. Why Okay? would they do that? Kung, May, di may ba mga pa, ganyan. di ba pa May pwede mga pong ganyan na piliin ng ibang solvent? mabubuo ulit yung solvent mo sa dulo. So parang catalyst sa ano siya, solvent slash catalyst. So kung napabilis niya yung reaction na, Di ba pa pwedeng yung ano, yung alam na po yung parang ano, pumili na lang ng ibang solvent, ano no? Ay, paano pala mag-draw na tayo? Ayun. Shish, may alam mo. Okay. Biblically accurate third butyl. Mhm. Third butyl. No, wait. Acid ba to? Hmm. Is this ano ba? Third butanoic acid? letter E. Ano ba ba tawag dito? Third butoxide ba yung inano mo, Aba, nag-react? third butanoic acid. Ay, hindi. Alcohol. Alcohol yan, no? OH lang. Hindi naman siya C double bond OOH. Hmm. Mm-hmm. Yan ba? Third butanol. Third butanol, yeah. Sana makaano mo. Mainom yan. Anyway, the power of third butane. So third butanol is 18 versus your water. Nagiging weak lang yung water, no? Imaginein mo, 15.7. Kapag may mga organic group nag-expand na talaga yung chemical world mo kasi parang pag may isip natin Josh no na pH 1 to 14 lang. In fact, you can go beyond. Okay. Mm-hmm. Kasi may mga stronger acid and stronger bases pa compared dun kay hydronium and kay hydroxide. This, this should, Okay, after letter F muna, then let's check yung sagot mo. it's ano. Is it possible? Hmm. Maybe. Ano ba to? Ah, 10 to the 18 over, ano. Ayun pala, mga almost exactly 200, ano pa, grabe pala. Ano pala to? Ito ba? Yes po. Yung Saan? 18 is 199.5. So, tama pala yung estimate ko na 200. Check na ba? 10 to the 18 over 10 to the 15.7. So Almost, 16, almost, 18. almost exactly 200 ba yun yung estimate ko nga na what 200? 199.5 something pala po siya. So, ganun. Mm. Mhm, mhm. Maganda ng drawing te. Mhm. Okay.
So, for letter F, sodium hydroxide yung dinagdag mo. Where? Ah, mm. Wait, that doesn't make sense. Mm-hmm. 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 Okay, so if the O attacks the H, okay, tapos ano maging ganun. But third butoxide is a stronger base. Mm-hmm. That can be weaker base reacting to form a stronger base. Impossible. Hmm. Might be fake. Finally, the no reaction answer. Pause muna. Sige, check natin. Ano naman to eh? Discussion tayo. For letter D, ammonium chloride. Okay. So, ang mali mo lang dito, dapat may charge. Sino? Yan, sa stronger acid mo. Good. Dapat, wag mong kakalimutan yan, Josh, ha? Very important yan, yung mga yan. Yung mga signs and charges nila, ha? Tapos, nag-react daw siya with sodium amide. So, of course, sodium is spectator ion ulit. Okay? Negative. So, of course, si ammonium ay acid talaga by nature kahit nga sa inorganic acid siya. You'll form ammonia and another ammonia. Okay, good. So, this is uh, anong tawag kay ammonia ngayon? Kasi pwede siyang base and acid. Naalala mo? Amphibrotic. Mhm. So, ampolite, amphiprotic, no? Those are amphoteric substances that can act as either acid or base, depending din sa katabi nila, no? For letter E naman, upon checking, no, if you will notice here, the pKa of water is Nga ba? 15.7. Yung ano, yung ammonia. Mm. So, 15.7 yung sa water. Ayan. And then, versus kay tert butanol. Si tert butanol ay 18. Iyon. So, kaya ba ba? So, i-understand muna natin ha. Pag yung water na deprotonate, ano yung mabubuo niya, Josh? Hydroxide, right? Nga ba? Yan. Tapos, pag yung tert butanol naging na-deprotonate, no, magiging base siya, conjugate base, it will form a strong conjugate base then tert butoxide. However, upon comparison, hydroxide versus tert butoxide, sino ang mas stronger na base? Third butoxide. So, si tert butoxide ang mas stable base, right? Nga Kasi ba? nga siya ang stronger base eh. So, sino ang stronger acid? Water or Oo. tert Water ba? butanol? Si Water. water ang magiging Stronger ah, acid.
stronger acid mo. That's the reason why water will act as your acid here. Tapos si tert butoxide, siya talaga ang base kasi nga stronger base siya kumpara True. dun sa hydroxide eh. So this is correct. So both of these are correct. And going back dun sa ano, sa letter F, sige, gawan mo muna ng reaction. Kunwari magpo-proceed yan. Sayang, kala ko maka-escape ako. Anyway, so kala ko ba I really got escape is very sad. Anyway, so ay, Parang ito, actually ito na siya no? ayun nga Third, po, nakita ko nga. So anyway, ito yung so kabila. I just saw it is literally this one. Yeah. Tapos, yeah, letter F. Sodium hydroxide is added. Yep, ito yon. Hindi na to pwedeng bumalik doon sa product side mo, ay sa reactant side mo, Tama kasi dahil stronger weak base eh. sila So why pares. Correct. would you do that? Mm-mm. And ano, pati seawater din, ang mabubuo mo ay stronger acid, no? So, it means, pag nabubuo man nila yung products na water and tert butoxide, they will react then going back to your starting material. So, no appreciable reaction yan. No acid base reaction yung letter F. Yeah, that's correct. Finally, the no reaction. You know, proceed to Ano GHI. po, kala ko I would never see the light of day. Yung ano, makikita ko yung no appreciable reaction. And then finally, Kaya meron kang nagamit ngayon. ay, ayaw. Ano daw? Ano po ba ang tawag dito? Um, yung terminal na propine. Ano, ang tawag doon? Ethyne carbon ion. Yun Matik lang na po. yan. Basta mga carbon ion. Yun lang, mga boring. Mga boring na ayaw. Kala ko Ang baka hirap may naman kasi ng magpapropose sila. propionide. Ang ano siya, ang papahirapan pa natin yung sarili natin. Safe yun. Lagi. Marami namang gumagamit. Kasi ang complex ng mga names ng organic compounds eh. So, ang hirap na gagawin mo siya, kunwari, pag naging ion siya. So, matik okay din. Sundan mo na lang na carbocat ion, carbanion. So, kung may ano ba yung ito mo? Ayun. Ito pala. Ayun po. Sinecheck ko nga kung yung mismong alkyne na, Ito yan po. kasi simple lang yan eh. Asa na? Ito po. Ayun, Ito sorry. po. Ano pang tawag? Quite the impossible. Quite the impossible carbon ion. Imaginein mo, for 4 bonds na si carbon, tapos nag-negative pa siya. SP, Nag-acquire po siya ng d orbital. SP3D, Tama, nag-acquire po siya ng ano, d orbital. SP3D. Hmm. So, yung mga hydride mo, mag-form ba sila ng ano? Hmm. Mag-form ba po sila ng ano? Hydrogen? Ano po? Sorry, yung Yung mga hydride po, mga usually mag-form ng hydrogen. hydride, magpo-form ng hydrogen? Opo. Kasi yung mga Hydrogen hydrogen, gas. opo, Gets, gets, hydrogen gets, gas. gets, gets. Sorry, sorry. Tama yon. Kasi ano sila eh, mangunguha sila lagi ng hydrogen eh. Alam ko na po, ito po yung first arrow pushing. Ayun, ito. Tapos yun ang bandit. Ayun. Ito po. Na-form yung, ayun. Na-form na yung carbide gas. Okay. Hmm. Ano nga. Sana naman. Ano ko to? Ayan, acetylide, IDE. Pero yung ginagamit yung ano niya, common name. Di ba ethine yan supposed to be? Wait. That doesn't make sense. This one, di ba It acetylene makes sense pala. chloride? Aba. It makes Yeah, sense pala. acetylene Stronger yan. ito. Stronger pala. So, acetylide ang mga tawag. Pero ang pangit kasi ng ethine.
Aba. Kasi ethine yan eh. So, ang ginagamit ay mga common names. Ito ba yung ano? Ito ba yung ano? The new arrow pushing. Ito ba? Ito ba? Mali yan! Lagyan mo ng ano! Ito ba? Yun. Yun. No. Ito ba? Baka masanay ka sa mga ganyan. Ayan pa. Hindi, Proton tapos is may H minus. minus pa. Mag-free reform ng hydride. This one, eto, ilagyan mo lang ng bond between the terminal hydrogen. Abo, kailangan natapon dito na. Para may dito. Oo. Hindi ayan, sige, tapat mo na dun sa arrow. Yan, yung H. Yun! Tapos, yun. Yan. Kasi baka, ang interpretation nun ay yung mismong hydrogen atom, siya yung nagbigay ng electrons. Mali, kasi yung bond yun eh. Ba't wala po nag-form ng ano? Ay, tama ba? Tama. Mas ano yung hydride. Ba't pala di nag-form ng ano pa? Parang carbon gas yung carbon. C2, mga ganon. Abo. C2 tapos C4 ba? C4 ba? C. Abo. Ba't hindi mo? Unstable. Very unstable. But it could form. Kung ano ba? Mali mo sa ibang planet, no, Josh? Or baka may soon, yung technology natin enough to form a Yun ba, yun ba yung C4 bonds. magiging life mission ko pa to synthesize the carbon To gas? form C4 bonds. Tapos, Diatom carbon ba? diatomic carbon. Pero, dapat stable siya. At room temp. Ayun, patay. Medyo patay How na. will you make that stable at room temp? Very high pressure. Hmm. Ah. Tapos dito, oh. Hmm. Maybe. So, letter H ka na ha. Yeah. Then we're... Siguro ganito pa mag-mark. Mag-form ng carbanions na lalagay yun dito, oh. Ay, ayan. May ano na tayo. May labeling. Medyo cursed po to. Kasi ba't DOD? Okay. Department of Defense. Okay, so, aha. Pupunta pala ganun. Okay. Okay. Kasi masyadong strong yung base. So, mag-form siya kagad ng yung, ano nga, yung ethine. Mm. So, ang dali lang pala. Maglalagay lang ng hydride. Sa pagkatapos na, just put the heavy water. Easy. Okay. So, ganun lang pala. Kasi there's no other hydrogen to take from. So, just put heavy water. So, sure, Yeah. nakaroon ng deuterium. Automatic deuterated kagad yung product mo. And what happens to the hydroxide? Yung ba, paano, ano gagawin doon sa ano? Lalagyan ng, Deuterated hydroxide. lalagyan ba ba ng parang ano, HCl ba? Para mag-form ng heavy water ulit? Or hindi pala na, o nga. Ano pala po yan? Oh, wow, 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 wow. Ano Meron na pa po yan? ang tawag, Separation na siya. meron pa po ang tawag dito. Single atom deuterate. Kasi Para water na yung lang, no? inisip ko ka boss eh. So, paano kayang i-neutralize to? Lalagyan ng yung ano nga, Ako HCl. Tapos na na-realize feeling ko ko po na nasa ano yan eh. Nasa deuterated water siya eh. So DOD pa rin mabubuo. Pero kung lalagyan ng ano, yung normal water. O di What's this deuterated. called? Semi-heavy water. Meron mo tawag nun? Hindi ko sure. Check natin. Parang ganun parang partially heavy water, but it's Mm. not really that heavy. Deuterium oxide. Heavy water.
Meron nga, Josh. Tama. Semi-heavy water. What? Yeah, nag-e-exist siya. Semi-heavy water, HDO, exists whenever there is water with light hydrogen and deuterium in the In mix. This normal is because, water, yeah. there is one molecule in 3,200. So I'm Mm-hmm. drinking semi-heavy water. Yes. No, Pero, this pero can't be alam mo, real. naisip ko nga din eh. So, ibig sabihin, di ba, kahit sobrang trace amount sila, what if nag-meet yung dalawang, ano, no, semi-heavy water, tapos nagkaroon ng exchange of hydrogen. Baka yun nga pa Nabuo, yung pag-produce ng mabubuo heavy yung water. pure water, tapos heavy water na yung Opo, mabubuo, baka no? siguro ganun. Hindi kaya. Baka ganun pa yung formation niya. Yeah, possible. So, meron pala 1 in 3,200. And, di ba po, ang daming molecules sa water glass. Yeah. Pero I doubt na sa water glass mo masasama siya. Sana naman. Anyway, yung pag nasa beach pa sa nakainom ng ano, yung maalat na tubig, may ininom na ano. Semi-heavy water. I'm now ano, more powerful. Ano na pala, nag-mutate agad. Na ano po, na-ingest na yung ano, the radioactive. Mutant agad. Wala pa na pala to. Ay, hindi, yun lang. Hindi naman, radio-labeled ka lang. Oo. Deuterated. You're a deuterated organism. Kaya siguro hindi talaga ma-avoid yung ano ba yung ano ba yan? Hindi ma-avoid yung background radiation kung meron na po kayong deuterium sa loob ng katawan. Mhm, mhm. Ano? Plus hexane. Ayan, nilagyan ng hexane. Okay. Ay, nag-react ng hexane. Mm, okay. Yung hydronium po. Meron ba pong ganito? OD? Hindi po. Tang. Yan ang hindi ko sure. Pero possible yung mga yan kasi either hydrogen, deuterium, or tritium, they're all behaving hydrogen eh. So, hindi sila hydrogen-like eh. Hydrogen atom pa rin yung mga yan. So, they will behave the same way normal hydrogen does. Mm, matabot yung hydrogen 1.4 po. Kung lalagay ba siya Mhm. sa tubig. Ay, hindi, pero nagdidikay pa na mabilis yung MAMU1. Anyway, so, hindi sila stable. So, ethane lang to. Ayun, mga lazy yan ah. Aha. Ayun pala. Ano pala, di ba po may heavy, so may semi-heavy water. So, siguro may semi-super heavy water. Ano yung Paano naman yun? ano yung DTO? Mm. Tritium water. Hindi po, pero ano, super heavy water yun eh. Pero ano kayang D2O? Hmm. Okay, you're done with I? Aba. Okay, sige. Lethal pala po yung ano, yung heavy water pag in large quantities. Nice. Yeah, ano naman yan? Ang tawag doon? Parang our body can tolerate as much lang. Parang sa akin nito, Josh, parang we as organism, biological organism, we can tolerate
certain amount of substances. So, ano siya, it boils down to the toxicity level. Kasi ano nga po, yung mga enzymes tsaka stuff, hydrogen bonding nag-iiba. Mhm. Yeah. No, nakisali na Opo, sila sa ano, kaya no? pag yung even yung mga humans pag marami nare-replace no, nasasira yung ano, yung mga protein development. Ayan, hindi pala ano siya ribosome inactivating. Shish. Okay. Check muna natin yan. Minus, tapos... yan. Meron pala. Meron pa pong ano, hydrogen 4, yung may tatlong neutrons. Hydrogen 4? Yes, opo. Ano yun? Paano na yung itsura niya? Tetrium. Alam mo, iniisip ko naman, yung paano yung ammonium? Iba-iba siya. Hydrogen, tritium, and deuterium. Mga na, may tawag po doon. Pero may Ammonia. ano ha, may deuterated Heavy ammonia ammonia. ha. May Ano nga po deuterated yan? ammonia. ND3. Meron po kaya nun? Kung Nung ano po, ano? kung meron pa po, readily available pa po yan sa ano, sa lab. Yung ND3? Depende kung anong lab yung ano mo. Kung radioactive lab talaga siya, for sure, meron yan sila. Deuterated Why would ammonia. someone use that? Hoy, ginagamit kasi yan sa ano, sa instrument. Ay, matututunan mo to kapag nag-instrument na tayo. Ah, we use the deuterated na ano, na solvent sa NMR. And Mm. may reason yun kung bakit. So anyways, let's go back to letter G. You have your acetylene reacting with sodium hydride to form insolvent to form what? So it's here. Yung answer mo ay, of course, si uh, acetylene. Stronger acid siya dito ha. Dito lang kasi kasama niya si amide eh. Pero in a general sense or general property point of view, may weak acid na kumpara nga naman sa ibang substances, no? Weak acid siya in sense na pag kinumpare kay water or sa iba pang acids, no? So this one will behave as acid in presence of hydride so that you'll form hydrogen gas, your weaker acid, and acetylide, no? So acetylide ang term natin dito. Pwede rin naman ano, ethyne carbon ion, Josh. Wait lang. Kasi ethyne naman Umaga. talaga yung IUPAC name ni acetylene eh. So si acetylene kasi common name siya. So acetylide yung mabubuo niya. But in po yun sa common name. Ha? But in. Hindi po ein. Ay, sa common name. Acetylene. Kasi nga nagamit mo na yung yung ethyl sa ethylene na double bond. So, may Mm. ano yan, may mga term yan eh na ano, i-discuss ko ngayon pag nag-alkyl halide tayo para at least familiar ka na yung sa mga term na acetyl, capril, butyl, yun yung mga ano diyan eh. Common name nila. Yung four, alam ko kamukha lang ni butyl yun eh. Butyl din ba yun or ano? Yan yung mga name niya. Yung mga name na yung sa fatty acids, mga common names yun eh. So, Mm. palmitic, palm, so ibig sabihin 15 or 16 ata iyon. May pattern yun. So, meron silang series for that. Like, why can't they just make it yung normal? Kaya nga nagka-IUPAC eh, para mas organized. Imaginein mo yung mga older International Union of Purified yung Chemistry. mga older organic chemists when they're learning organic chemistry nung wala pang IUPAC they will remember they need to remember yung mga common names, no? So ang haba masyadong magulo yung
common names, kumbaga, no? Kasi nga, may kanya-kanya silang common names. Anyways, Named organic reactions. for letter H, okay, magkaka-reaction ba ito? Of course, si C-triple bond C, acetylide mo ay strong base. Water, check natin yung value. Ano ang Josh, for yung mga deuterated substances, o kaya kahit pa rin yung hydrogen mo ay napalitan ng tritium, you still approximate their pKa same with normal hydrogens. Clear? Aba. So, 25 ito versus water mo na 15.7. So, correct. Mag-a-act pa rin as acid C water. Pero deuterated, heavy water May ito. naisip pala po ako. So, yung mga acids, di ba po may metal nga po na acid? Meron Mm. ba po yung negative kasi na, negative na ano ng metal? Anion, metal anion. Mga transition metal na anion. Kung they could work as bases. Hmm. Kung pwedeng magkaroon ng transfer ng electron, why not? By definition, yun yung Lewis base, magiging electron pair donor. Hmm. Kung meron ha, pero feeling ko meron yan kasi ang inorganic chemistry, lalo na yung coordination, marami dong napaka-weird na reaction eh. Parang it will test your chemistry knowledge. Parang kahit yung mga fundamental na, hala, why they are behaving this way? Parang you cannot comprehend. Pero nagre-react talaga sila. Nagko-form ng ganun. Aba. Iniisip ko nga, hindi, mga phosphine yung mga yun eh. Um, yung electron rich yung metal. Tapos siya yung magbe-behave as base via electron pair donation ha. So yun yung nililinaw ko. Okay, letter I. So for your letter I, you have your ethyl lithium reacting with deuterated water. So what will be the product? Okay, correct. So si DOD ay weaker acid pa rin siya yung strong acid mo. Then very strong base yung ethyl carbanion rather. So hihilain niya yan. Oh, hindi mo lang napakita yung weaker acid mo kasi ethane to eh pero hindi siya ethane lang na special na normal. So palitan mo to yung weaker acid mo. Kasi pag yan, ethane talaga yan. That's correct. Pero hindi normal yung isa mong hydrogen eh. Eh, 'Di wala to. ba? Saan mo ka napunta? Ha? Ewan ko sa'yo. Ayan oh. Ayun. Tingnan mo, ethane lang yung sagot mo. Na, Natanong kasi ako, bigla nawala yung Zoom tab. Nalito po kasi ako. Kasi Okay. nagsasalita po kayo. Kala ko, kung na-off naman yung meeting, ba't may ano pa? Anyway. So, Yan. ayun, okay. Daming H dito. H3. Yep. H3C. Okay na yan. Tapos CH2. Tapos CH2. Hindi, CH2. Then bond mo yung D. Okay na yan. D na siya. Very first. Oh, CH3 pa rin yan. Ay, oo na. Dapat D. Yan yung sinasabi ko kanina. Supposed to be it's D. Okay? So para at least nakaano talaga, nakakitang-kita dun sa formula or dun sa structure mo na yung deuterium was Dawa. added to the ethane structure. And then Electron, you have your ano ba? hydroxide. Electron pair donor. Yeah, electron pair donor. Yung mga Tapos ano pa. hydrogen, may acidic hydrogen dito sa Oo ba? gilid. Electron pair donor. Oy, tama to. Correct. Okay, Next, punta ka finally. na dun sa last. Ay, Kabila, di ba kabila. po tapos na mo? Yeah. Oh, ito pa, oh. May mechanism to eh. Ala, patay. May isa pa pala. Ayan, Okay. okay na yan. Dito ka Anyway, na. show the possible. Ibababa mo ba? Di ba? Kasi medyo OC ako sana. Okay. So, please mga lock naman sa... Okay, go Ayun, ahead. okay. Lock. Third butyl alcohol. Ba't hindi lang sabihin third butanol? Anyway, so, concentrated HCl. Okay. Show the possible mechanism for the something something below.
Mm, so clearly, ito yung, ha? Okay, so the acid will accept. Wait. Hmm? Hmm. Pero dapat mag-carbocation eh. So, dapat matanggal to. Nucleophiles yan eh, na, si acid. So, anyway, so gagawin niya. So, alam ko na, anyway, so ito, para mag-form ng H4O. Okay. Aha. Hmm. Third butanol a base. Third butanol. Depende kung anong katabi niya. Third, third butanol. Wait. Where's the pK? Okay. So, maybe it might be basic partially. Basta I'm sure that HCl is more acidic. Is that true? Where's HCl? Ayun, very acidic nga. True. Anyway, so, hmm, Ayan, may mga mechanism ka na. O, sige, tama yung ano mo, understanding mo dyan. Si tert butyl alcohol ay isang weak acid. However, sino ba yung katabi niya? si HCl, right? HCl. Na ang So, pinakita kay HCl, actually, ang unang step dyan, HCl reacting with water to form what? tada, Ay, HCl reacting with water with to oo, form pakita hydrogen. mo na lang sa baba. Sige, pakita mo dito sa baba. Yun talaga yung una eh. Sige, sa baba ka na. Yan. Yan. HCl reacting with water. Mhm. To Eh, form what? mhm. Ah, okay, tama, tatlo. So, mhm. When you realize that your positioning or your orientation is kind of different. Ayaw nga pala. Ayan. So, may problema. True, true, true. So, na-realize ko na medyo problematic. Anyway, so, O, tingnan mo. Okay lang yun. May mga ganyan din akong instances. Actually, halos lahat. Alam mo yung kapag nagme-mechanism ka na, ay, dapat pala sinulat ko to sa kabilang side. Ganon. anyway, so may Zoom whiteboard. So, thank you, Zoom. So, maano naman. Mhm. Oh, ano niya kagad. Na-change. Change orientation. Very good. Okay, you form now your H3O+. So, para wala ka nang pake muna kay Cl-. Okay na yan. O, next. Iwan mo muna si Cl- dyan. Tapos, susunod na, H3O+, katabi niya si tert-butyl alcohol. So, paano yun? Sino ba ang stronger acid? Si H3O+ or si I need to get him tert-butyl si alcohol? third butyl ba? Wait lang ba? Walang ko na si third butyl. Ayun, okay. Thank you. So, ayun. So, meron na po akong third butyl. Sheesh. Okay. Meron na pa ng Pero H3, may orthographic H3O plus ka ha? protection. O, H. Okay, plus. H3O. Nope. I-ano mo na yan. Yung OH mo yan, pwede mong... sige, okay na yan. Ikaw naman ang nagsasabi. O, sinong stronger acid dyan? H3O plus or si Clearly, tert-butanol? ito ba itong si HCl plus. Okay, so, Okay, H3O plus. Kasi check mo HCl yung plus. pKa niya. Ano ang pKa ni H3O plus? Negative 1.74. Ayan.
O, di ba? Matic na yan. Negative 1.74. Strong acid talaga siya. True. So, So, siya ang magi-give off ng hydrogen. So, madideprotonate siya. Pero sino ang magkukuha ng hydrogen niya? you know ba? So, anyway, Yan. mag-break off ko dapat. Inisip ko na mag-form siya ng tubig. Anyway, so, Mhm. magaganon siya. So, paano ba to? Kukunin mo na to. Sa electron rich ka lagi manggagaling. Ayan. Tama. Good. Tama yan. Tapos, Correct. ano kasi parang ready for deployment na nga. So, anyway. So, Correct. ay, alis na siya. Mm. Intermediate na tayo. So, parang intermediate. One node pair. Tapos, may OH. Okay. Mhm. Continue mo. Tapos, may plus Cl pala. May plus Cl na yung parang hindi nag-participate. Anyway. So, wala naman nangyari. So, mag-cancel pala siya. Okay Anyway. lang yan si plus True. CL minus. Wag mo siyang ipakita muna. Kasi hindi Plus. pa naman siya magpa-participate. O True. yan. O Lalagyan plus. na. O. Uh, Another step ka ulit. so, what happens now? Tapos may CL nga. CL. Gaganan. Ay, true ba yan? Tama, true. Yeah, so, gaganan siya. uh Ay, okay. Yun na naman. So, um, tama ka na sa kabila, true. Ah, mhm. Saan, yan. Ay, dapat papakita pala yung carbon, no? Wait. Carbon. True. True. Mhm. In water, no? So, yan ba? True. Mm. But it's insoluble in water. What? Precipitate? Hmm. I have a feeling na medyo mali kasi na hindi siya na-referred to the piggy. Hindi siya gumagalaw. Maybe. But why would it be insoluble? Alkyl halide na yan eh. So, nagbabago talaga yung yung property niya. So, mag-precipitate lang ba? Hmm? Mag-precipitate lang ba out of the Yeah, solution? correct. Magpe-precipitate lang siya. Ano ba yung tsura niya? Hintayin mo lang humiwalay. Ayan ang hindi ko sure kung anong kulay. Pero ang butanol clear lang yan eh. So, pwedeng kung clear lang tong tert butyl chloride, so not sure kung clear yan.
makikita mo magto-two-phase yan. Tapos magka-crystal So, na lang po. hindi. Feeling ko liquid din yan eh, yung third butyl chloride. Kasi parang ano po, Magse-separate mga lang siya. alkyl chloride, ay mga alkyl halide anyway. So, weird. Magto-two-phase lang siya. Check natin. Tama. Clear Colorless lang siya, no? flammable liquid. Na liquid. Yun, di ba? Tapos ano Yeah. lang yan, magtutu ano siya, It is two-phase. sparingly soluble in water and with a tendency to Mm. undergo hydrolysis. Tapos So, that third magto-two-phase methyl yan. alcohol. Mas ano ka, Na-imagine ko kaya, na, kaya na-imagine ko pala na nga ay, yung reaction eh. Magpo-form lang siya ng two phases. May kita mo yan, Josh, may clear distinction na may ganun siya. pero And magbabalik pala po siya. Gusto niya palang bumalik minsan. sa And third butanol. tendency to undergo hydrolysis to Mm, corresponding third butyl mm. alcohol. Tapos ano yan, nasa ilalim yan, si third butyl chloride. Tapos nasa taas yung water mo. Ayun pala po. Okay. Is produced by Ngayon, produced by the reaction of third butyl alcohol with hydrogen chloride. Yun pala ba? this is actually ano no, okay. Hmm. Di ko masabi perfectly correct, pero tama naman to. May idea ka na no na parang si water dito i-ano mo siya. I-eject mo eventually. Ayun pala So, po. parang naka-standby siya. Ngayon, Josh kasi, 'di ba, lagi ko tong sinasabi sa nung last time na diniscuss natin. Yan, clear siya. Very good. Yung pag-alis ni water, usually siya yung slow step. Okay? Awa. And dapat separate step So, talaga siya. mm, So dapat hindi i-attack ni chloride yung carbon mo and then tsaka yun yung magkakos ng pag-alis ni water. At some point pwede yan. Feeling ko nangyayari naman yan molecularly. Pero most of the time, si water itself, siya ang aalis ng kusa to form a carbocation. Kasi dito, hindi mo napakita na nag-carbocation siya. So, i-move mo yung third reaction mo pababa. Yan. Kasi possible naman yan eh. Alternate ano siya eh. Hindi ko siya totally masabing hindi yan nangyayari. Pero alternate mechanism yan. Pati si chlorine. Kasama si chlorine. nga pala, wait. Tapos Yan. yun natatanggalin. Hindi, isama mo pa yan. Alternate mechanism yan eh. Pwede mo naman lagay alternate mechanism. Pati yung arrow tsaka yung products mo. Yung buong yan, yung buong third row mo, i-copy mo siya, lagay mo lang siya sa ilalim. Tapos lagyan mo alternate mechanism. Hindi ko nga, sabi ko nga, hindi ko masabing hindi yan nangyayari. Pero, for sure, may possibility mangyari yan na si chloride i-attack yung carbon plus mo dyan. Ah, hindi nga kasi siya carbon plus eh. 'Di ba? Feeling ko ano yan, maliit yung chance na mangyari yan. Sige, sige. Explain ko sa'yo mamaya ah. Ayan. Tapos, tanggalin mo si chloride dyan. Yan. I-move mo ng onti si butanol. Yun. Ganyan lang siya. Yan. Move, 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 move. Okay, Yan, tapos good. nag-form po siya, Tapos kusa siyang di aalis. ba, Si water. nag-form po ng chloride na walang chlorine. Anyway, so, Ayan. Mm-mm. Tapos, tignan mo, anong charge ni carbon dapat? carbocation. Hindi. Mag-iiba yan. Mag-iiba ng bilang, Josh. Mag-iiba Mga ka na. ng bilang. Nagdagdag ka ng carbon pag ganyan. Ay. O, di ba? So, tanggal lang siya talaga. Hindi. Wala. Mawawala yung banda yan. Oo, kasi wala naman, wala po nakalagdag pala. Ito pala yung carb. Yan. Tapos, SP2 ngayon yan. Mali yung drawing. Nagigets mo ako? So Kasi magiging trigonal. Correct. Magiging wala pa kasi yung ano, hindi po, yung ano na yung domain, wala kasi siyang isa pang lone pair. lone pair. Correct. Magiging Y-shape yan. So, trigonal planar yan. Nagigets mo ngayon yung pinupunto ko? Okay, Yun. then. Ganyan na siya. Carbocation siya ngayon.
plus water. Tsaka mo ngayon idagdag si Cl minus plus. Ayan. Sige, sa baba. Sa baba. Sa baba na lang, Josh. Ni H2O. Sa baba ni H2O. Okay. Cl minus. Then, tsaka mo i-attack yung positive charge. Sige. Ganun na lang. Yep. Yun. Ganyan. Okay na yan. Then, you'll form. This one makes more sense. Then, Cl. Okay. Lone pairs ni Cl. Okay na tayo. Explain ko to ha. Ayan. So, if you will notice here, pwede naman talaga yung alternate mechanism mo eh. May mga reasons lang kung bakit hindi ito ganun mag-workout. Ano ang charge? Nasaan ang positive charge dito, Josh? Sa intermediate mo. Kasi ito yung intermediate mo eh. Nasaan ang positive charge? Nasa ba? Nasa O. Nasa O. Eh di ba si chloride yung negative, right? Bakit hindi si O yung inatake niya? Eh siya ang positive. Nagigets mo? Patay. 'Di ba? Yan yung yun yung Hindi. problematic sa sa mechanism, sa alternate Kasi mechanism. wala na natapos siyang hindi na ma-accommodate. Ay, ma-accommodate niya. Tama po na. Oh, kasi magbibigay eh, 'di ba? Pero that's So, oxygen with four bonds. Can be. yun yung tanong, 'di ba? So, pwede ba yun? Actually, kaya ni oxygen yan. However, hindi siya probable. Hindi Residual siya daw. ganun ka-stable. Pero So, it residual daw means, pa. yeah, pwede yun. Sabi ko nga sa'yo, yung alternate mechanism mo. May Magre-react kayo possibility ng nangyayari yan. magre-react mo kayo ng hydride tsaka hydronium. Pure pa. Hydride and ano? Hydronium. H negative tsaka OH minus. Ay, Yes, opo. magre-react yun. Mm-mm. So, ano ba yung Ah, formation? Ano ba sorry. mangyayari H doon? negative tsaka O negative. Mukhang walang mangyayari dun ah. Hindi ba? Tsaka ano ba? Tsaka O positive. Yung positive na ba? H3O lang. OH plus. Eh, kukunin niyo yung hydrogen ng hydride. Matic yun. So, ano mangyayari ba? H4O? Anong H4O? Yung, H4. Hindi, oxonium ka lang. Oxonium, di ba? Ayan. tang... Hindi. Di ba OH, H3O plus yun ni H minus kagad. So, automatic, kukunin lang ni Kukunin na nga. Tama ba? Kukunin na. Ano lang ba? water tsaka Mag na hydrogen lang. gas ang mabubuo. Aba. Pero hindi ba pwede yan? 'Di ba? H4O? So, yun yung ano mo sa alternate mechanism. Though, however nga, pwede naman to kasi kahit positive diyan si oxygen mo, at some point, nagiging partial positive si carbon din. Ito dito, Josh, yan. Kasi di ba bonded naman sila through sigma bond. At some point, pwedeng maging partial positive diyan si carbon. No? Para Tama. yung bond, masahatakin. Ito, yung mga electrons between the bond of your carbon and oxygen, masahatakin niya ni oxygen papunta sa kanya, making your carbon partially positive. At some point, no, para pwede dun yung attack point ni chlorine. Tapos sa kanya iaalis si water. Okay? Pero Tama. yung mechanism na to, yung stepwise talaga, ilang steps to, Josh, na nag-a-occur completely. Wala. Ano? Ano bang completely? Eto. So parang three steps siya, no? Kasi you need to form Siguro, pa. Yeah. Three steps siya. siguro Kasi you need to form pa hydronium ito ion. pa yung pinaka 100% Pero yung wala na formation ng yan. hydronium. Minsan yung first step mo, wala na yan. So, kasi hindi involved si organic dyan, no? So, kung organic ang pag-uusapan lang natin, organic point of view, the start of your reaction is the one na yung hydronium mo nag-react with butanol, third butanol. So, siya ang step 1. So, this is a two-step reaction. Kasi hindi na natin sinama yung formation ni hydronium from your hydrochloric acid. Yeah, that is correct, no? So, at least nagkaka-idea ka ngayon, Josh, na yan yung mga mechanism. However, yun yung danger sa mechanism, no? Parang lahat naman possible eh. However, lalagyan mo na ngayon ng reason kung yung mechanism mo ba ay
plausible, no? Kung kaya ba magawa talaga siya. Okay. So, okay, dahil dyan, we're down to our last hour. We're going to start our Ano ba, yung today. rule number one, never talk about the PS. Practice set. We will now start your practice set. Wait, wait, Ano wait. pala po yan, yung form, ito ba, Hmm. yung trioxidine. Pwede ba po siyang gamitin for as a reagent? Sino? Trioxidine ba, ito ba? Ay, wait, wait, wait. Yan. Okay, and then, yan. Tapos, punta ako dun sa ano natin, ha? I-share ko ngayon yung, ito ba yun? Ay, ito pala. Yan. Practice set natin. Yan. Then, share ko muna to para at least you can see lang. Okay. So, gawa ka na ng space dyan sa ating whiteboard for your PS4. So, nasa PS4 na kasi tayo ngayon. Continue. Then, going to share my screen. This one. Ayan. Kita na ba, Josh, yung screen? Ano ba? Yan. So far, 12 pa lang yan. Pero hindi, feeling ko naman hindi tayo aabot pa sa 12. Madadagdagan pa yan. Baka maging 20 siya. Hala, nawala ako. So, Mm. off ko lang yung video ko. Ayan. Okay. So, tingnan mo, hindi ko pa nabago. Practice set to alkenes pa. Pero this is the correct one, yung title. Ano Organic ba? Practice Set for Introduction to Organic Reactions, no? So, ang instruction lang, Diyos, is answer the following completely and show your solutions, especially kung meron kang problem solving. However, wala naman tayong problem solving for this chapter. For problems in which products are necessary or needed, use curved arrow notations or arrow pushing o kaya electron movement through electron arrows. Show the reaction mechanism if necessary. For problems involving calculations, use proper significant figures, box your final answer. For number 1, yan muna. Sige, pwede mo tong sagutan dito lang. Tapos i-record ko na lang yung score mo. Yan. Wait lang ba? For Clue? number 1, anong sagot? I-annotate ko lang ba? Sige. Namawala yung annotation. Wait lang ba? Ayun. Let's see. Yun. Okay. Classify the one something as the substitution something something. So, baganan, tamasan, paganan, tasan, paganan. Okay. Ay, paganan. Okay, sige. So, ano lang. The dangers of ano po, the dangers of skeletal structures. Yung ano ba sabihin, ay, this is addition because may nadagdag. Yun ba? Okay, let's analyze. Kung tama kagad yung ano mo. Answers mo. For letter A, paano to naging elimination? At kung elimination yan, ano yung na-eliminate, di ba? So, yun lang naman, identify lang naman kung substitution, elimination, or addition.
Josh, ah, Ano mo? elimination, that is correct. Tama yung aim mo. Question, ano yung na-eliminate? Wala mo? Wah, may elimination siya eh. So, dapat may na-eliminate. Hindi naman sinabi kung Ay, ano yung yung si byproduct water, eh. sa water. Very good. So, may byproduct ka dito na water. Okay? Yan. So, for letter B, bakit substitution yan? Hindi ba yan addition? Inad mo si chlorine? Ayun nga po, sasabihin ko nga po the dangerous skeletal structure. So, may na-eliminate na isang H dyan. Tas pinalitan ni chlorine. Very good. This is substitution. Correct. So, B is Kala na po, substitution. siguro makakuha na po ako doon. How Nasa, about sa C? Ano yung inad mo? ah, CC. Mm-mm. Ano Hydrogen, naging, hydrogen gas. ano naging addition yan? Correct. So, pwedeng hindi hydrogen gas yung inad mo talaga technically ha. Pwedeng two hydrogen atoms lang. Okay, kasi nga meron ka pang hydrogen dito, right? Kala ko sa baka nilalagyan ng hydrogen gas. Amazing. Alam Mm. mo yung dangerous chemistry. Binabol yung ano, no? Nakabubble. Di ba may acetone ka? Ibabubble mo yung hydrogen gas dun sa acetone. So, True this is ako. correct. Addition yan. Letter D, matic, substitution yan, no? Kasi si chlorine, napalitan lang ni H. Naging from acyl chloride, naging aldehyde siya. Very good. So, 2 points for number 1. Lagay ko muna yung points mo. One, Ba't pala yung two. electronegativity po ng phosphorus mas mababa kay carbon? Ni phosphorus ay mas mababa kay carbon. Bakit? Tingin mo. Hindi kasi yung ano ko, mga selenium, mas mataas pa kay Ni phosphorus. phosphorus. Bakit? I don't know. Anong I don't know? Dapat sa dating yan, nasa in-org na tayo, nasa organic na tayo. Dapat by now, may idea ka na. You can explain. Good question. Hmm. Mm, Anong, anong family si phosphorus? nitrogen ba? Nitrogen. Below nitrogen yan, di ba? No ba? Si carbon, nasaan? P2. One group before that. Oo. So, P4, correct? P2 P2 ba? or P2. S2P2, right? Group 4, 4A, No ba? correct? Pero anong row si carbon? Second. Nasa second row si carbon. So, technically speaking, sino dapat ang mas electronegative? Carbon or phosphorus? Phosphorus. Labanan ito ng ano, nung left to right, top to bottom. No ba? Hmm. Anong value ni phosphorus sa 2.19. electronegative? Tapos, ano ang value ng electronegativity ni carbon? 2.55. 'Di ba mas electronegative pa si carbon? Bakit? Ano ba yung electronegativity? Babalik ka ulit doon. Yung ano na, desire to get yung ano, to Electrons. become negative. Oo. So, yung sino yung mga atoms na pinaka-electronegative? Yung sa, Halogens, right? far right. Tapos, ano yung mas malaki yung effect? Yung size o yung left to right? Yung left to right yata mo. I don't know. Baka tama kasi yung fluorine. Anong mas malaking size? Carbon or phosphorus? Phosphorus, de facto. Pag nag-bond sila, anong tingin mo yung bond length? Malayo sa far phosphorus. Oh, 'di ba? Yun na kagad yun. So si carbon mas malapit kasi yung bond niya. So mas madali siya mag-attack. Mm, Malaki ang effect Josh, napansin ko din 'yan nung mga nag-i-in-org studies na ang laki pala ng effect talaga ng atomic size. Like mag-aano niya, kaya niya ma-overcome minsan yung mga left to right lang na trends. Kasi 'di ba top to bottom doon talaga malaki yung increase ng size no? So, yun yung reason kung bakit nagiging
mas naging electronegative pa si carbon kaysa kay phosphorus. However, ito yung weird, Josh. Ito ngayon yung weird. Sa organic and even sa biochem, alam mo ba ang tingin kay phosphorus? Electronegative siya na element. Phosphorus, sulfur, and halogens, mga electronegative elements yan. Oh, Kahit mas electronegative si carbon kaysa kay phosphorus. Nagigets mo? why? Alam mo kung bakit? Feeling ko nagkaka-inductive effect eh. Usually, saan banded si phosphorus? Oxygen. Correct. Kunwari, lalo na Okay. kung phosphate, hala, ang lakas talaga ng electronegativity ng phosphate. So, ang nangyayari is, nagiging as a group mo siya tinitignan, hindi as atom. Kay phosphorus to ha, I'm speaking about phosphorus. So, tinitignan mo siya as a group. So, kaya nagiging electronegative siya. In True. a Opo. sense na mas electronegative naman ang value ni carbon kaysa kay phosphorus. And aside from that, saan banded usually si carbon? Hydrogen. Hydrogen or carbon itself lang ulit. Opo. Making your bonds non-polar talaga. Tama. No? True. Opo. So yun yung parang most plausible na explanation na naisip ko kasi nga bakit ganun yung phosphorus mo, 'di ba? Naging mas electronegative ang value ni carbon kumpara dun sa phosphorus. Pero yung katabi. So, at saka yung size, atomic size talaga. Ang liit kasi ni carbon, so mas mahalakas yung hatak niya kung carbon atom lang ang pag-uusapan. Okay? Pero yung mga katabi niya, nagkakaroon din ng ah, explanation do. Opo. Tama do. Or ng effect. Substitution. Tama ito. Next, we have number 2. Draw the products of homolysis or heterolysis ng ating, ano to, of each indicated bond. Use electronegativity differences to decide on the location of charges in heterolysis reactions. Classify each carbon reactive intermediate as radical, carbocation, or carbon ion. Yan. Final answers na ba itong nasa number 2 mo? Opo. Sure ka ha? Wala na tong bawian kapag inano ko na to, minove. Yung ano ba? Sa ba? Final answers na yung mga yan. Pang... Wala ba? Hmm, nakaano pala ako. Ay, Okay. hala. Nagalaw Nag-move mo. siya. Nana mo na ka medyo scary. Ay. Ay, ba't ko ganun? What's happening? Yeah, tama naman. Ayan. Just let me Tama yung delete. nakasuot Just let kanina. me delete the top one. Okay. Mhm. Sure na to ha? Opo. Okay. Sige, let's check. Asan na yung ano ko? Annotation. Yeah. Letter A, um homolysis of ethane. Correct? So si ethane yung mag dito. So paano kapag homolysis, Josh? Ano ang nabubuo? Radicals. So radical. So paano ang arrow nito? So dapat itong bond na to magbe-break pag ganon. Tama? Tapos half arrow lang. And then, papunta kay carbon. Tama? Opo. Ganyan. Okay. So, hindi naman pinakita yung arrows. Pero dapat pinakita mo yung arrows dito. Sige, hindi ko siya pupointan kasi hindi nga naman sinabi dito. Draw Ba, the ano ba? products of formula. I got away today. Draw the products of homolysis or heterolysis. Kasi matik yung kapag draw kailangan mo of each indicated bond. Kailangan mo nang ipakita na napuputol yung bond eh. So anyway, tandaan mo ha, pag radical formation, half arrow lang yun na half-headed arrow. Clear? Opo. Oh, next. May charges ba yung radical, Josh? Yes. Partial negative. Hmm,
Hindi ako usually nakakakita ng partial negative kay radicals. Pero gets kita, negative kasi talaga yung electrons. Sige, accept ko muna to dito. Partial negative. Mhm. Radical. Okay. Next, classify each carbon reactivity as radical, carbocation, or carbon ion. Tiyadeng, wala kang sagot na to. Sa tatlong to, wala kang pinakita. Sinong Ah, radical, carbocation, carbon ion, ay, hindi, walang sinulat. hindi ko pa nakita kasi Mhm. medyo na-blind po ako. No. So, eto, dahil tigwa 1 point each to, 0.75. Ayan. Okay, Kasi ano lang ano ba, ano naman eh. naman, okay. So, the merciful, ano ba, the merciful dictator. 0.75. Sige. Last. Heterolysis. Oh, ito din. Wala kang araw nga dito. Heterolysis of methanol. So, very good. So, pupunta lang yan dito. Okay. Yan. So, bakit papunta kay oxygen? Kasi mas electronegative si oxygen to form methoxide at saka hydronium ion or proton. Josh, ano ang nabuo? Ano ang nabuo this time? May ano, may carb, may ano, may oxygen minus. Tapos Nagigets ko na siya. may hydrogen plus lang ba? Mm-mm. Hydrogen plus. So, well, walang radical. Wala ring ano nabuo, no? Carbocation or carbon ion. Paano kung gusto kong bumuo ng carbocation? Remove the O po na, sana. Oo, remove the OH. So, yeah. Pero, yeah, mas plausible to. Ibig sabihin, i-react mo muna yung methanol mo sa strong acid. Para ang mangyayari, mag-OH to yan. Para may metal cation ka. Or methyl carbocation. Yeah, pwede na to. Acceptable. 1 point. Hindi. Yeah. Hindi mo naman kailangan. So, 1 to. The next, letter C. Okay. So, ang putol ay papunta dito. Correct. Then, MgBr. Plus. Okay. Tama ito. Yun lang hindi mo nasabi na ano ang nabuo dito, Josh? Kay letter C. Ano ang nabuo sa letter C, Josh? May ano pa na, may isang carbanion. Okay, good. Tsaka tong MgBr na kulang lang ng isa pang negatively charged na species or anion. Kulang ng isang anion. This is correct. So, hindi mo lang nasabing carbon ion. So, this is 0.75 din. So, ang score mo ay 2.5 over 3. Mhm. Yan, dapat i-pay attention ka dun sa mga instruction. Okay. So, move tayo. Ayan, buburahin ko lang tong mga annotation ha. Tapos, i-copy mo ngayon ito. Ah, mag-move tayo dun sa ano natin, whiteboard. Number 3. Hmm. I-ano mo to? I-screenshot. Screenshot, okay. Useful headed arrows or something. Yan ba? Okay Nalagay ko na, na? okay. Nalagay ko na po sa, Sa whiteboard. whiteboard. Okay, lilipat ako sa whiteboard na ha. Yun yung isi-share ko. Okay. Yan. Tapos, saan mo siya idudugtong? Sa taas ka ba ulit? Saan mo idudugtong, Josh? Sa baba po. Sa ilalim lang. Wait lang So, po. ibig sabihin, This is taking scrolling, longer than expected nga daw po. Please reload. Wait lang po. Reload ko na. scrolling lang tayo. Ayan, pero nandito ka na. Nakikita na kita.
Sa baba nung problem, nung mga example natin dito. Lagyan mo na lang ng distinct line, tapos PS4. Ayun. So, ayun, nag-load na ba? So, Mhm. dito, may isang malaking line na, ay, ay, yun. Yan, pwede naman, kita ko. Yon. Tapos dito na yung PS4. PS4, tapos nasa number 3 na tayo ngayon. Ayun, na-paste na. Ayun, tapusan PS4. Aha, yan ba? Use full-headed arrows or Mhm. half-headed arrows. Ay, ayaw na. Ayun, pwede na i-expand. Ayun. Ah, Yan, PS4. Yan, zoom ko lang. Okay, number 3. so, yun. Seems right. Kusan ito, oh. Nawala na. Hmm. So, naging positive. Ah? Naging negative. So, punta. Ay, ito pala yung B. Ay, tama. Ito yung B, bababa. Gumanon. Pero naging positive. Ay, tama. Pag ganun. Negative. Yun. Mhm. D, B, R.
Yan mo. Ay, may isa pa palang kulang. Yan mo. Okay. Check na natin. Excuse po. For letter A, carbocation formation to, no? Very good. Yung bond lang between your carbon and bromine will be broken heterolytically. So, kaya ang magka-carbocation na may cyclohexane tapos one vertex kung saan yung metal mo ay nandoon, carbocation then bromide. So, letter A is correct. 1 point. For letter B, this is actually elimination. Very good. Si Cl minus ay matatanggal. So, yung O negative mo, magpo-form ng double bond. So, from oxide, naging C double bond O. Tapos si chlorine, magli-leave. So, letter B is correct. Letter C is also correct, no? Tama. Yung mga radicals mo na methyl radical and chloride radical will form a bond to form methyl chloride. For letter D, Josh, actually stepwise ito. Mali ka kagad dito. Dapat stepwise ang pagkita mo yan. So, ano yung first step muna dito? Letter D, mali. 2 steps yan. So, dapat sulat mo dito, step 1, step 2. But I do not Yan. know. Mhm. Sige, step 1. Sulat. Step 1. Ah, wait. Step 1 ka muna. Yan. BR talaga muna ang mag-break apart. So, UV yan eh. Okay, good. Tapos, step 2, yan. BR, yung isang radical mo, yan. Then, tsaka, tama. Mhm. Then, tsaka mo idodonate pa. No! Homolytic yan eh. Yan, puro homolytic lang yan. Homolytic bond formation. Ay, sorry. Equal bond formation. Okay, 2BR na radical. Nako, okay. Magagamit mo yan eh. Magagamit mo yan sa ano natin. Sa Magkaka-radicals po. radical. Ay, wait. Nag-radicals tayo na reaction sa alkanes? Or hindi ko sinama? Parang wala pa, no? Wala pa ata. Wala tayong mechanism kay alkanes, di ba? Kasi ang alam ko, plano ko balikan yan eh kapag nag-radicals tayo eh. So, mukhang wala pa. So, si alkanes kasi halos ganyan yung reaction nila. This is the correct reaction mechanism dapat or yung mga half-headed curved arrows or full-headed curved arrows. Yeah, for letter E, this is correct. Okay na yan. So, a more accurate lang na ano dito, dapat ganito, tapos bromine, tapos pwede mo lagyan dito ng partially positive yung carbon na to, Josh, to indicate lang na partial positive yung carbon. Tama? Tama. Tama ba yun, Josh? Kasi meron kang bromine na naka-attach. Tapos, tsaka mo indicate yung OH mo. And then, one lone pair will attack the partially positive carbon. At tsaka natin i-give up tong bond na to. Mhm. Mhm.
Yung letter F, hindi ganun ka-accurate. Siguro, I'll give you 0.25 for this. True. Pero ano po? Thank Ano you. pa yung ano Thank you doon? for the effort. But, kasi ano yung, alam mo kung ano yung problematic dito sa ano mo, letter D, ay sa letter F. Inattack mo si hydrogen, that's correct. Tapos yung bond na to, binigay mo fully kay carbon. So, ibig sabihin magkaka-carbon ion ka dyan, right? Tapos Tapos, yung carbon na yun naging ano. yung carbon ion, binigay mo kay C+. Hmm. I'm thinking kung pwede to. Kung iniisip ko kung pwede siya. Sige, I'll give you 0.5 na. Binago ko ng isip ko. Pwede naman, parang may electron movement. Okay Ano ba? naman siya. Thank you ba for the extra 0.25? Hindi, 0.5 na nga eh. Yun nga ba? May extra po na Yeah. 0.25. Sorry. Yeah, gets. Pero alam mo kung ano yung shorter dito? Diretso na po Pagka-attack sa kay, carbocation. pagka-attack kay hydrogen, ibigay mo kagad Kaya mo kay ba yan? CC bond. Kaya nilagay ko po kay C kasi kala ko baka hindi Hindi, posible. ibibigay mo sa CC bond in between. Tanggalin mo to, burahin mo to. Hindi, gawa ka ng bago dito sa gilid. I-copy mo yung structure na to. Mhm. Okay, good. Okay na yan. Ngayon, tsaka ka mag-add ng OH. Mhm. Okay, then attack hydrogen, that's correct. Tapos itong banda to Josh, yung H and C, ibibigay mo sa gitna, hindi kay carbocation. Ibigay mo siya sa gitna. Ano ba? Yung band? Oo, diretso sa bond, ganun. Oo. Kasi ibig sabihin yung formation ng double bond. Ayan, ganyan. Tapos Mm, nag-form na siya ng double bond. ayun, ganun ba lang? Yan, eto lang. Ganito lang kasimple, okay na to. So, iniisip ko nga pwede naman to. Sige na nga, accept ko ng fully muna for this time. True kasi Pero, baka hindi naman, I don't know na yung band formation kasi kung may ganun na nangyari. correct, oo. Nagigets naman kita. Pero tama naman din, no? Logical naman to na pag nawala na, pag nakuha si hydrogen, yung bond, ibibigay mo na kay carbon para may carbon ion ka. Pero hindi kasi siya dumadaan sa carbon ion na step eh. Wala kang intermediate na ganun. Diretso formation siya ng double bond. So, by mechanism, hindi ito magiging probable kasi magka-carbon ion ka. So, ang mangyayari, actually, diretso yan sa dito, kay alkene. Fast reaction siguro to. Anyways, that's number 4. So, for number 4, 5/6. Ay, number 3, sorry. For number 3, 5/6. Really good. Next, ibabalik ko lang sa number 4. Tapos, saka natin ano mo siya, screenshot mo siya. Or, dapat pala hindi ko na i-share. Punta ka dun sa ano natin, practice set. You go to number 4. True. Mahaba yun, A to F yun. So, A to D muna. Number 4. Ikaw mo. Yung A to D muna. Ay, nangyari. Ay, ang ganun. 4 A to D. May labo. Parang, Pero hindi ko nakita mo ma-move. na. Hindi ko pa ma-move. Ayan! Okay, nandiyan na pala. Very good. Pag ganun minumove ko pa na ma-move yung whole screen. Ba't ganun? Ayan. Ayan, oh, namumove ko siya. May labo. Ayun, okay. Mm. Tama ba? Ganyan yung gusto mong laki? Labo. Okay. Di products eh. Lakihan ko pa ng onte para at least malaki na yung ano mo. Okay na yan. Yan, para may mga space ka na. Okay, go ahead. Mga 2 Phenol. to 3 Ay, hindi minutes. pala phenol to. Ano kasi to? Cyclohexanol. Yeah, iodocyclohexane yan eh. Yung starting material mo.
Yan ba? A to D. Okay, check muna natin tong A to D. For na letter A, from iodocyclohexane naging cyclohexanol by arrow pushing. This is correct. Tama ito. Iodide yung na ano, byproduct. Next, ito elimination lang nung etoxide. No? So, ito yung etoxide. 1, 2, etoxide. Very good. Then, 2-pentanone ang maiiwan. Very good. Formation ng 2-pentanone. Letter C. Ayan, at least 'di ba super ano ka na, familiar kung paano magbasa nung sa arrow mechanism natin, no? Or electron pushing, ay arrow pushing. Kukunin niya yung hydrogen dito so that may byproduct ka na water. Tapos ito mag-undergo ng elimination so that may double bond ka dito. Dahil masasobran tong carbon na to, aalis si bromine. So may bromide ka dapat. This is correct. Ethylene, bromine, bromide and water are the product. So this whole thing sa letter C ay correct. Ish. For letter C, however, itong CH bond mo naputol, so mag-radical to, dapat meron kang radical, and then ito, nag-formation ng HCl. This is also correct. So, 4 out of 4 so far. O, puntahan mo yung ano natin, letter E muna. Letter E. Ano pa lang For po ko, E. ma-CTR mo ako mabilis. May na ba? Sige. Pwede ba? Maganda lang. Yan. I... Pause mo lang yung recording. Then sabihan mo ako I-paste ko lang ba? kapag nakabalik ka na ha. I-paste ko lang ba yung ano? Sige. Dito, ano na. E, F. E muna po na. Mm-mm. What's this? Siguro we'll end with E. Hindi, sige, tapusin na natin Ano kasi, PDF. what's that? Ano po yan? For E. Ano po yung ano? Yung tawag na kasi dyan yung O na kaganan. Epoxide. Epoxide 1 na. Mm-mm. Cyclohexene epoxide? Mel, Yes po. ikaw na Wait lang. mag-message kay Sir Sig. Si Sir Sig po ba ay alas 2 ang start? 2 o'clock. Ano po? 2 o'clock. 2 o'clock po. Sige po. Sige, letter E na lang. Magsi-CR pa po kasi si Josh eh. Pagbalik po ni Josh, po namin tong E. Sige, okay. Kasi two-step po ito eh. Sige po, sabihan ko po si Sir Sig. Hello ba? Hello ba? Ay, hello ba? Hello, Josh. Ayan. Hindi Ay, mo hello pala ba? din na-pause yung ano, Patay. yung Anyway, so, recording. Yeah. nakalimutan na. Ano yun? Pala? Okay lang yan. Pwede na Mm. patuloy. Mm. Draw in the curved arrow so how A is converted to B. I don't know. Anyway. Yeah, same naman siya with A to D. However, stepwise siya ngayon. Okay. So, naging ganan? Ay. Okay. I see, I see. So So, for yung sa step 1, pakita mo yung curve arrow notation. Bakit naging ganun yung B? For step 2 naman, ano yung product? true ba yan? I think so. Anyway. Okay, check natin. Nahabihan ko na pala si Sir Siga. Sabi ko extend lang tayo at nag-CR ka din at sabi ko last item kami dito sa sinasagutan. Sabi niya po ay okay naman daw. Angat naman ng hexagon. Epoxide reaction pala ito. Yan, typical na epoxide reaction to Josh, tong mechanism na to. Ring opening. Wow! Ring opening ba to? Check O nga po, natin. nabuksan yung nabuksan Hindi ka yung sure ng epoxide ring. hindi ka sure mali mo mali yung sabi kong clue. Tanang. May lawa. At pero Double check. na-donate yung band kasi. So, tama, okay. Anyway, so, mhm.
Mukhang tama naman ba? Okay, check na natin kung yan yung final answer mo. Or final answer na ba yan? Sige, all on red. Okay. So, Ganun na lang 2 po. points ito All per on red. 2 points para per step. So, for letter A, you need to draw the Ay, parang mechanism ano sa yata po yan Parang harbinger of arrow mechanism. So, naging O plus to, then H. So, dapat makukuha niyo yung H, then BR minus. Very good. So, ito yung acid mo, ito yung base mo. So, magiging OH plus. Okay. So, this is correct. Ito yung arrow formation mo for letter A. For letter B, that's correct. Nasabi ko nga sabi ko na bigay ako clue, ring opening. Dapat wala gayon ko siya sinabi. This is a ring opening reaction of epoxide. So, yung bromide mo ay ma-attach dito sa kabilang side ng epoxide ring. Then, mag-ring open to form the oxygen with two why can lone pairs. epoxides form but yung ano pa yung the cyclic oxygen can't? That's so sad. Gusto ko sana magka-cyclic Masyado. oxygen. Kasi at least may dalawa kang carbon dyan. Kasi kung puro oxygen yan, sobrang strained na nun. Tapos yung mga electronegativity nila, ano, ano na yung Sayang na masyadong, sayang talaga nga. Yun po yung sayang. masyado siyang, ano, pwede, pero mali mo kung gusto mo, OOO. I mean, OO, yun pa yung mas possible. Actually, mas possible pa nga yung mabuo yung peroxide kaysa sa, ano mo, epoxide 3 Kung oxygen ano ring. ba? Para mas less strain. Pero may Alam mga ko na pala. may Alam ko na makikita pala po kang yung ano ganyang nun. Singlet kasi yung oxygen na kailangan doon so medyo rare. may makikita kang ano diyan. Ano nga tawag doon? Square na meron yan na mechanism na naka-square yung oxygen. Pero hindi ano ha, hindi isang oxygen. Alam ko dalawang oxygen yun eh. Tsaka meron din yata ba yung Part lang siya ng mechanism ha. ozolone ba po yan? Yung parang dalawa pong tapos may R. Yung ganito ba? May Yeah. ganito yata ba yan? May mga ganyan din. So, yung naka-square na mga oxygen. Anyways, we'll continue this on Friday, Josh. Same time siguro Opo. ulit kasi for Opo. this week. Tama po ba, kuya? For this week, 12 to 2? Yes, yes. Okay, sige po. Ayan. Sa Friday? Sa Friday po. 1 to 3. Sa Friday po, 1 to 3 na po ulit. 1 to 3. Sige po. Sa Friday po ay 1 to 3. Okay po. Maraming Kaya pa. salamat, Josh. Thank At you po. naghihintay na yata ang teacher mo. Sige. True. End ko na yung Thank you meeting. po. Thank Thank you po. you. See Bye you on po. Friday. Thank you very much. Thank you po. Ayan. Kaya na.